Amen. Are you excited with the Word of God? Na-excite na po ba kayo sa Word of God? Amen. Alam niyo po ba, si King David po, kung merong nagmamahal dito sa salita ng Diyos, si King David yon. Alam niyo po ba yung buong Psalms, almost kabuuan ng Psalms, siya ang gumawa, siya ang sumulat. Amen. And yung nilalaman, it contains about the Word of God. How he loved the Word of God. And how he treasures the Word of God. Amen. Paano niya ginawang kayamanan ang salita ng Diyos. Amen. May sinasabi pa siya doon na sinasagpang niya sa Tagalog, ginagrab niya, sinasagpang niya ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, ganun siya sa salitang mundo, ka-addict sa salita ng Diyos. If I would say, he's so addicted with the Word of God. Amen. Ganun po ba tayo? O okay lang yung buong araw lumampas, there's no Word of God na nababasa, nalalagay sa puso natin. You know what? Kung meron tayong hahangaan dito, kung meron tayong titingnan dito, na lingkod ng Panginoon, if we know, si King David. Amen? Alam niyo po ba si King David? Kaya siya naging apple of the eye of God because he loved the Word of God. He loved the presence of God. He really, really loved God. Amen. Sino po ba nagmamahal dito sa Panginoon? Taas ang kamay. Taas po natin. Pag malaki po natin yan. Sige, pumalakpak tayo sa Panginoon. Let's clap our hands. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Father God in heaven, thank you for the word that you've given us, Lord God. And thank you for the revelation of your word today, Lord God. Speak to your people. Speak to your children, Lord. Lord, all what we want today is to hear you, Lord. And through that word, Lord God, reveal your will to us, oh God. And we do not allow any works and influence of the enemy in this place. In Jesus' name, in the name of Jesus Christ, we destroy any plans of Satan in this place. In Jesus' name, in the name of Jesus, we want to hear the voice of God today. We want to hear the revelation of God today. This is our prayer, Father God. All the glory and honor, praises belongs to you alone in the name of your Son, Jesus Christ. Amen, amen, amen. Our title for today is Essential. The Word of God in our life. Essential. Amen. Kahalaga. I will speak Taglish. Okay lang po ba? Is that fine for you guys? Taglish. Taglish. Ayun. Kapag hindi ko na po ibibigay ko na po kay Pastor Arbe pag hindi ko na po kaya mag-English. Papasa ko na po sa kanya. Siya may kakayanan niyang pagpatuloy yun. So, essential, the Word of God. Say it, essential. The Word of God in our lives. Amen. According to Psalms 119, verse 147 to 149, can we read it all together? Read it loudly, please. 1, 2, 3. I rise before the dawning of the morning, and I cry for help. I hope in your word. My eyes are awake through the night watches, that I may meditate on your word. Hear my voice according to your loving kindness, O Lord. Revive me according to your justice. Yes. Woo! Hallelujah. You know what? Like I told you, King David really, really, really loved the Word of God. He wakes up every morning just to read the Word of God. That's just to search the Word of God. And in nighttime, just the same as he's doing in the morning. He read the Bible, he meditates the Bible. He really, really loved the Word of God. Why? Because the Word of God, it will give you life. Amen? It will give you hope. Amen?
nandun yung pag-asa na sa salita ng Diyos. Amen? Kung hindi po natin alam ang gagawin, pupunta tayo sa salita ng Diyos. Amen? Di po ba tayo lahat ng naririto, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos? Amen? Amen. Kung pinaniniwalaan po natin to, pupunta tayo talaga sa salita ng Diyos kapag hindi natin alam talaga ang gagawin. It's our guidance. Amen? It's our guidance. The Word of God is the manual of our life. Amen. It gives you instruction what to do. It gives you everything, whatever it is. Sa pagpapalaki ng bata, sa lahat ng gagawin natin, how to make a decision. You never know how to make these things. Magko-consult ka kay Lord to the Word of God. Amen? Through the Word of God. That's the wisdom from the Word of God. Amen? Kaya napaka-importante sa buhay natin, salita ng Diyos. That's why Pastor Heroes and Pastor Abin pushing us to read the Bible. Amen. Tayo naman pag sino kumasahan, nagbasa ba kayo ng Bible? Ay, Pastor, sorry po, nakalimutan ko po. Sorry po, next time na lang po. Yung next time na yun, 1 taon lang nakaraan. Okay, so, pero hindi pa huli ang lahat. Sabihin natin sa katabi natin, hindi huli ang lahat. It is not too late. Like I told you earlier, that like I told you earlier, while we are living, there's still hope, amen? May pag-asa pa rin. So, we still have time to do these things, amen? Amen. Ano tawag doon? Meron pa tayong time na itama yung mga mali at meron pa tayong, there's a time to do whatever na miss natin, amen? Sa buhay natin, amen? So, God is merciful. God is gracious. Amen. Kaya ang Diyos kapag hiningi po natin ng kapatawaran yung kakulangan natin, God is so gracious to forgive you. Amen. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Amen. It says right here, sa sumusunod na salita niya, that I meditate on your word. Hear my voice according to your loving kindness, O Lord. Revive me according to your justice. So yung salita ng Diyos ay nagbibigay lakas sa atin. It will boost you. Amen? Ang salita ng Diyos, tinutulak ka para magawa mo yung mga bagay na hindi nagagawa. It push you. What's the thing that you cannot do? Amen? It will give you an ability to do the things that you cannot do. Amen? Yung mga kakayanan na ibibigay sa atin, mga imposibleng bagay, ay makakaya natin. Amen? So what the word says here, why the word of God is essential into our life. Yun yung katanungan natin. Bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin? First, it says, it will take us away from committing sins. Di ba? Ilalayo niya tayo sa paggawa ng kasalanan. So, pumapasok pa lang yung mga bagay-bagay ng negatibo nilalagay sa atin ng kaaway. Let me go first to the verse. It says 119 verse 11 of Psalms. Can we read it together, please? 1, 2, 3. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. One more time, please. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Napakaliwanag. Amen? So the word of God, that's it will filter everything that comes in your mind. Bago pa magawa yung bagay-bagay, bago pumasok pa sa isip natin papuntang puso, ang word of God ang siyang magsasala nito. Kung ito ba ay makabubuti sa atin o ito ba ay makakasama, kung ito ba ay magbabagsak atin o magtataas, ito ay maglalayo sa atin sa Diyos o maglalapit. Amen? That's the Word of God can do to you. So that's why the Word of God is so important. That's why the Word of God is so precious to you. Amen? Talagang gagawin natin itong kayamanan dahil ito ay makabubuti sa atin. What's the Word of God says? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Yung Word of God talaga ay magbibigay sa iyo ng napakagandang buhay. Napakagandang kinabukasan kung pagpapahalagahan natin to. Amen. Yung salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng bagay upang mapagtagumpayan natin yung mga bagay
na kasalanan na pilit ipapasok ng kaaway sa atin. Amen? Mapapagtagumpayan natin to. Amen? Kapag halimbawa, for example, nilalagay sa iyo ng kaaway, magalit ka. Magalit ka sa asawa mo. Magalit ka sa anak mo. Magalit ka sa katrabaho mo. Sige, pagsalita mo siya na hindi maganda. Siyempre, kapag may salita ka ng Diyos, if you have Word of God in your heart, of course, the Word of God will filter it. The Word of God will say, hey, forgiveness. Amen? Forgiveness. Forgive how God forgive you. Amen? Magpatawad ka kung paano pinatawad ka ng Diyos. Amen? Na pa sinabi doon, huwag niyong hayaan lubugan ng araw ang iyong galit. Amen? Di ba, salita ng Diyos, ibig sabihin, talagang sasalain tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya iyon ang ibig sabihin natin. Ilalayo niya tayo sa pagkakamali. Ang salita ng Diyos ay maglalayo sa atin sa pag-commit na kamalian, na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Amen? Madami pang bagay. Yun na lang ang binigay ko, pero alam niyo po yun. Ang salita ng Diyos, ang siyang magbibigay sa atin ng perfectness. Amen? Hanggang sa tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. That's why, lagi pong dinidiin ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Meditate the Word of God. Read and meditate the Word of God. Dahil napaka-importante niyan sa buhay natin. Amen? The Word of God is our treasure. Amen. Can you say it? The Word of God is our treasure. Say it personally. The Word of God is my treasure. One more time. The Word of God is my treasure. Amen. Mawala na lahat, wag lang ang salita ng Diyos sa heart natin. Mawala na ang lahat, wag lang yung salita ng Diyos na naglalapit sa atin, sa ating Diyos. Amen. Para lalo natin siya makilala. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Number 2, why the Word of God is so important. Amen. It says, nagbibigay liwanag sa dinadaanan natin sa ating buhay. It will give light into our path. Amen? Unto our path. Amen? Nagbibigay liwanag sa daan ng ating buhay. Halimbawa, for example po, naglalakad kayo. Ayan, bilang nawalan ng kuryente, brown out, black out. Of course, hindi nyo makikita, idadaanan nyo kahit maluwag yan, kahit masikip yan, kahit hindi mo, pag walang ilaw, there's no light, you cannot see because it's really dark. Amen? You cannot see, you're not able to see everything while you're walking. It's either na madapa ka, matumba ka, whatever. You might trip on that thing, right? Kasi walang ilaw. Amen? But when you put some light, kahit na maliit yan, you will be able to see. Amen? Makikita mo yon. Ito, para sa akin. Ito yung ibig sabihin natin. Sa buhay natin, there's a darkness in our life, right? Sometimes. We cannot see. We don't know what to do. We don't know where to go. Amen? But, what it says about the Word of God when you're walking, it says, Thy Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Amen? Yun ang sabi niya. Yun ang sabi ng Diyos. It says right here on Psalms 119, verse 105. Can we read all together? 1, 2, 3. Truth's shining light guides me in my choices and decisions. The revelation of your words makes my pathway clear. Amen. Ang salita ng Diyos na nagbibigay liwanag at linaw sa buhay natin. Amen. That's why, bakit tayo, even dumarating yung darkness sa buhay natin, na-overcome natin to. Amen? We are able to overcome the darkness in our lives because we have the Word of God in our hearts. We have the Word of God in our life. Amen? Because the Word of God
is beside us, and inside us. Amen? Kung nasa puso natin ang salita ng Diyos, we will overcome everything, every challenges in our lives. We will overcome everything, all the sins that, all the negative things that trying to put in our mind. Amen? Napapagtagumpayan natin yan. That's why, love the Word of God. Mahalin natin ang salita ng Diyos. That's why we are always here in the Sunday service, every Sunday service, was going to the Bible study. Kasi nga, anong purpose natin? Just to hear the Word of God. Amen? Makarinig tayo ng salita ng Diyos. Why? Why the reason why we need the Word of God? Why we want to hear the Word of God? Because it will give us wisdom. Amen? It will give us victory. It will give us strength. It will give us hope. Amen? Kaya huwag nating hayaan makawala yung salita ng Diyos sa heart natin. Amen? Huwag natin hayaan makawala ang salita ng Diyos sa buhay natin o mawala ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Tell your neighbor, love the Word of God. Again, love the Word of God. Hallelujah. Number 3, it removes pain in our heart. Naniniwala ba kayo doon? It removes pain in our heart. Sino na nakaranas dito ng sakit sa buhay? Taas ang kamay. Ayun daw, pag may asawa daw, yun, maraming sakit talaga na mararanasan. Challenge yun, challenge. Yeah. Lahat tayo nakaranas ng sakit, amen? Sa buhay natin. Bakit kayo nandito ngayon? Gusto kong sabihin sa inyo, dahil nagtagumpay ka dahil sa salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. You overcome the darkness, the challenges in your life. That's why you are here right now. Amen? Walang makadadaig sa salita ng Diyos kapag nilagay natin to sa puso natin. Walang makapagtatagumpay laban sa salita ng Diyos kung naririto sa puso natin yan. It says, it removes pain in our heart. Psalms 119 verse 107 says, can we read it? 1, 2, 3. I'm bruised and broken, overwhelmed by it all. Breathe life into me again by your living word. Wow. Woo! Praise the Lord! Yun lang pala sekreto. Yun lang pala sekreto. Ang mahalin natin, pagpahalagan natin ang salita ng Diyos, mawawala yung mga sakit na yan. Kahit anumang bigat yan, kahit anong ilagay ng kaaway sa puso natin, yung sakit na niya tatanggalin ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Kaya wag po tayo matakot. God already given His word to you. Binigay na ng Diyos ang salita niya sa iyo para mapagtagumpayan mo to, para mapanghawakan mo to. Tapat ang Diyos na nangako sa iyo na hindi Kanya iiwanan ni pababayaan man. God will never leave you nor forsake you. Ano magagawa sa akin ng mga tao? What man can do to me? Ano magagawa sa akin ng tao? Wala. Dahil ang Diyos na nagbigay sa akin ng lakas sa pamamagitan ng salita niya ay sumasa akin. Amen? Amen! God is my victory. His word is my victory. His living word. Amen. Hallelujah. In King James it says, ako na lang po magbabasa, New King James, sa Psalms 119, 107, I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Iyon po yung sumulat ng Psalms na yun, Psalms 119. Nararanasan niya yung panghihina. Nararanasan niya yung nasasaktan siya. Nararanasan niya yung nabibigo siya. Nararanasan niya yung sakit sa buhay niya. Pero sabi dito, according to your word, revive me, O Lord. Revive me, O Lord. Sana ito po yung maging kahilingan natin sa Panginoon ngayon sa magang ito. According to your word, no matter what situation is right now you are facing, according to your word, revive me, Lord. Lift me up, Lord. Help me, Lord.
Lord, rescue me. Lord, rescue me. Give me victory over this thing, Lord God. No matter challenges is that, ang mga mabigat na problema yan, ano man yan sa pamilya mo, sa personal na buhay mo, sa trabaho mo, ano man yan sa ibang tao, God will give you victory over it. Amen. Pangawakan natin ang salita ng Diyos. Pangawakan natin ang salita ng Diyos. Huwag kayong matakot. Ano man yung nangyayari sa buhay nyo ngayon. Paniwalaan nyo lang yung pangako ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Sasamahan kita saan ka man pumunta. Amen? I will be with you till the ends of the ages. Amen? Hindi po ba nakakatuwang isipin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang Diyos na lumalang ng buong daigdig na ito ay sumasa iyo? Pinili niya sumama sa iyo. Pinili niyang ibigay niya sa iyo yung pangako niya at tuparin ito. Bakit ka matatakot? Amen? Ano man laki ng problema mo, kahit mataas siyang kasing mas mataas pa sa Everest, Mount Everest, you will overcome it. Amen? You will overcome every problem that you have right now. There's nothing impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Can you say that? Hold on to the promises of God. Hold on to the promises of God. Say to your neighbor, hold on to the promises of God. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And number 4, why the Word of God is essential in our lives. It says, it takes away all the fear in our heart. Amen. Kung hintakot daw sa asawa, iba yun. O, pwede na rin yun. Sama mo na rin yun. It takes away all the fear in your heart. Ikaw lang po at ang Diyos nakakaalam kung anong klaseng takot ang meron ka ngayon. Natatakot ka sa hinaharap ng buhay mo. Natatakot ka para sa mga anak mo. Natatakot ka na mangyayari sa paligid mo. Natatakot ka dahil sa nangyayaring kaguluhan sa mundong ito. Natatakot ka. Baka kung ano sa problema na to, baka hindi mo makayanan. Baka bumagsak ka. Pero ano sabi ng Diyos sa buhay mo, sa iyong puso? Ano sabi ng Diyos? I will never leave you, nor forsake you. I have overcome the world. Sabi ni Jesus Christ, cheer up, I have overcome the world. Amen? Amen, napagtagumpayan na ang mundong ito. Si Jesus nga, kamatayan nga eh. Kamatayan na yun. Tayo nga, hindi naman tayo maharap pa sa kamatayan. Meron na po ba dito humayap dito na papatayin ka namin? Papatayin kita. Hindi wala naman, di ba? Wala naman. Pero si Jesus Christ, sinawrap yung kamatayan. Hindi siya natakot para sa iyo. To say that you will overcome everything, every situation. Even the death, you will overcome it. Amen? Maging ang kamatayan, kahit anong mabigat ng problema, you will overcome it. Because God is with you. God is your victory. His word is your victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The God we are serving is so mighty. The God that we are serving is so powerful. Sino makadadaig sa Diyos? Kung ang Diyos ay sumasayo, sige nga, sino tatayo laban sa iyo? If God is with you, who will stand against you? Who will fight against you? Kaya sabihin nilang, kamatayan man ng katapat nito, who will stand against you? Kapag ang Diyos ang sumasa iyo, who will fight against you? No one. No one, no one. Sabi nga, even the death, even the gates of hell, it will not overcome you. Amen? Because Jesus, who died on the cross, is within you. Amen? Is within you. Is within you. He's within you and He will never leave you nor forsake you. He will stand for you. He will fight for you. He will do everything for you. If He died on the cross already, He will do every impossible things for you. Amen? Gagawin niya yung mga imposibleng bagay para sa iyo.
Amen? God will give you future. God said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Kung nasasaktan ka man ngayon, may tinuturo ang Diyos sa iyo. Kung meron ka mang bagay na hindi mo maintindihan sa buhay mo, mauunawa mo din yan kung pangahawakan mo ang salita ng Diyos. You will understand it someday. Whatever the situation you're facing right now, you cannot understand why this thing happened to me, why this thing happened to my family. You will understand. Just learn and watch the victory that God will give you. Amen. Hallelujah. God is so good to us. God is so faithful, and God really, really loves you. Amen. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless you, Lord Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah. And number 5, why the Word of God is essential in our heart. Can we read out? Oh, thank you. Thank you. Before I go, can we read Psalms 119, verse 114? Sorry. Can we go back there? So, 119, yeah. Can we read that all together? 1, 2, 3. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Amen. Panghawakan lang natin yan, yung Psalms 119, 114. You are my hiding place. Amen. Ang Diyos ang sanggalang natin. Ang Diyos ang taguan natin sa buhay natin. Amen. Kung merong umaatake sa atin, para tayo ay pabagsakin, para tayo patayin, para nakawin na lahat sa buhay natin, God is our shield. God is our hiding place. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Woo! We believe in His word. We believe in your word of God. Hallelujah. No one can snatch us from the hand of God. Walang makaaagaw sa kamay ng Panginoon sa atin. Amen. Tama ba'y Tagalog ko? Walang makakaagaw sa kamay ng Diyos. Amen. Hindi tayo mai-snatch ng diablo sa kamay ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan natin. Ang kamay ng Diyos, ayan, hawak-hawak ka niya. Walang makakaagaw sa kamay ng Diyos, ang lahat na sa kamay niya. Amen? Walang makakaagaw na sabi niya, I am holding you. I uphold you with my hands and my palms. Amen? Ito yun. Kapag hawak-hawak ka ng Diyos, walang malalaglag. Amen? Sabi mo nga, kapag hawak ka ng Diyos, walang malalaglag. Kapag hinawakan ka ng Diyos, hindi ka malalaglag. Liban na lang kung gusto mo talagang tumalon. Kung mawala. Amen. Ibang usapan yon. Ibang usapin yon. But as long you are staying, you are still remaining in the presence of God, God will hold you tight. Amen. Hahawakan ka niya maigpit na maigpit. Amen. And no one can snatch you, even the devil, even the gates of hell, even the negative things, even the darkness cannot snatch you from the hand of God. Amen. Oh, Jesus. Hallelujah. Number 5, it will give you wisdom. Amen. Tell your neighbor, it will give you wisdom. Amen. Psalms 19, Psalms 19, verse 7. Can we read all together? 1, 2, 3. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Amen? Yung mga simple daw pong tao, yung walang ganong kaalaman, katalino, ang sabi dito, pinatatalino tayo ng Panginoon. Pinatatalino tayo ng salita ng Diyos. It will give you wisdom. What says about on James 3:5? Am I right? James 3:5, it says, if you are lack of knowledge, ask God and He will give you wisdom.
Amen. Kapag kulang ka daw po ng kaalaman, ibibigay sa inyo ng Diyos yung karunungan. Dahil ang Diyos ay sagana at hindi nanunumbat. Kapag nagbigay sa iyo ang Diyos, hindi ka niya susumbatan. Amen. Para sa kabubuti mo ang bibigay ng Diyos, hindi niya ito susumbat sa iyo. God is so gracious to us. God will give us wisdom that we need. Amen. So every decision making, every plans that we're going to do, God will give you wisdom. From step 1 to the last. Amen. Para ma-overcome mo yun. To do the right thing. Amen. To do the right thing that's aligned with the plans of God. Amen. Kung ano yung plano ng Diyos na nakalinya sa plano niya, ibibigay niya sa atin ang tagumpay. Amen? Kaya wag po tayo matatakot na, ano ba gagawin ko sa buhay ko? Paano ko ba palalaki ng anak ko? Ano ba sa salita ng Diyos? Sabi dito, sa salita ng Diyos, train up the child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Amen? Eto. This is my personal testimony. When I was young, like around 10-year-old, we have a Bible study in our house, like we're doing every week. And then I'm the one who always read the Bible. I love to read the Bible. The reader said, okay, Antoinette, can you read the Bible, this verse? I really, really love it. And I never noticed that every time I read the Word of God, it plants in my heart. It really plants in my heart. And the time came by when I grew up, even the bad company try to attract me. Hey, do this thing. I will say no, because there's a Word of God in my heart na natanim sa akin. Sabi po sa akin, yung mga kabarkada na alam kong hindi magiging magandang impluwensya sa akin, nilalayuan ko dahil may tanim sa puso ko nung kabataan ako. Natanim to sa puso ko nung nagba-Bible study ako. Natatandaan ko yung mga sinasabi ng aking leader na masalita ng Diyos sa Bible study. That's why in-encourage namin kayo, attend Bible study. If you don't have regular na pinupunta sa Bible study, go to the Bible study. Kung ano man yung open kayo na day, go to the Bible study to hear the Word of God. Amen. Ano man yung mga bagay-bagay na naririnig natin sa salita ng Diyos, pagpahalagahan natin to. Amen. Ibigay po natin ang lahat habang tayo malakas sa Panginoon, habang tayo nabubuhay, i-grab natin ang opportunity na mapag-aralan at marinig ang salita ng Diyos. Amen? Dali na magbibigay sa atin ng tagumpay. Alam niyo po ba, dumating po yun sa buhay ko, patotoo ulit, I just want to testify my, what was happened into my life when I was youth. I really, really love the Lord. I encountered God like year 1992. I was third year high school. And then, alam mo naman, mga kabataan, Satan uses sa mga kabataan, yung mga love life. You know what I mean? Yung dumating sa buhay ko nagka-boyfriend ako, pero I love the Lord. He's my first love, I had a boyfriend, it's my first love, and then, napakahalaga sa, their first love, hindi ba, pag na-inlove tayo, di ba, lalo mga kabataan, taas sa mga kabataan dito. Ayun. Hindi ba, pinakaano sa mga kabataan? Yung love life, di ba, yan ang usapin. Di ba? Kanya lang, but that time, I really, really loved the Lord, but yung boyfriend ko, unbeliever. Naging unbeliever siya. So, which is mali yung ginawa ko. But, God is still so gracious to me. Gumawa ang paraan ng Panginoon. Ayun, yung boyfriend ko, third party. Ayun.
talagang, you know what, dumating yung depression sa buhay ko. Dumating yung yung para bang pinagtakloban ako ng langit at lupa. Hindi ko matanggap. Kasi first love ko nga eh. Nasasakyan ako mga kabataan dito. Kayo naranasan nyo din yan, pati yung mga inatama dito. Diba? So, talaga hirap na hirap ako. Nag-depress ako. Nagkulong ako ng bahay. I isolate myself in the room. Ilang linggo hindi kumakain. Talaga, hindi ako, kahit na subo ko talaga, even I try to eat, talagang ayaw tanggapin ng tiyan ko kasi na-depress ako. Na-depress talaga. Ayun pala yung depression. Woo! Ay, hindi si Pastor Abby niya. Before Pastor Abby. Dumating hindi. Wow! Iba yun. So, yun. Talagang yung time na yun, talaga active ako sa church. Kanya lang gumawa ang kaaway ng para hilahin ako sa Panginoon, sa paglilingkod ko, sa pagmamahal ko sa Diyos. But, sabi ko nga sa inyo, God is so gracious. God really, really love me. So, nung time na yon, talagang na-depress ako. Alam niyo po ba, naglalakad ako nun, tulala ako. Hindi nga, totoo pala yon. Yung naglalakad ako, parang wala ako nakikita. Kasi hindi ko na napansin yung paligid ko, hindi ko na napansin pamilya ko, hindi ko na napansin lahat-lahat. So, eto, lumabas ako. I went outside. So, nanay ko nga, she's knocking the door. Hey, Antoinette, what happened to you? Antoinette, sabi, eat something, Antoinette. Because she saw me that, I'm losing weight a lot. Tapos talagang hindi na talaga ako, wala na akong gana. So, nung naglalakad ako, nakatulala ako. Nakatingin ako sa langit. I heard the word of God, literally. You know what He told me? Sa Tagalog, iiwanan ka ng taong minamahal mo, ngunit kailan ako ang Diyos, hindi kita iiwanan. He said, your loved ones will leave you, but I, the Lord, your God, will never leave you. That's the Lord told me. When I heard that word, you know what? What happened? Parang natanggal yung tinik sa sa lalamunan ko. Right away talaga, nawalay sakit. And suddenly, the pain is gone. Natanggal talaga when I heard the word of God. And then, I went to my nanay. I was asking for food. Nanay, pwede ba makakain? Parang nagdahilan lang ako. Alam niyo po ba, gusto ko sabihin sa inyo, ganun ang Diyos sa inyo. Nagmamalasakit sa inyo ang Diyos. Ano man sakit sa buhay mo ngayon, ano mang nararanasan mong paggapang ngayon, sa palagay mo, hindi mo na kaya, just look unto God. Look unto Jesus, the author, the finisher of our faith. He said, He promised you that He will never leave you, nor forsake you. What man can do to you? What man can do to me? Ano man yung sitwasyon mo ngayon? Napaka-imposible, sabi ng Diablo sa iyo. Imposible na yan. Hindi mo na overcome yan. Malala na yan. But don't believe the lies of the enemy. Believe in the promises of God. Believe in the promises of God. He said, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope and a future. What says in Jeremiah, says in 33:3, call unto me and I will answer you. In mighty things, amen? Walang imposible sa Diyos. Sasagutin niya, ikaw. Walang imposible sa Diyos. Sasagot siya sa makaparaanang hindi mo maunawaan. Amen? Basta panghawakan mo lang ang salita niya. At sinasamba po natin na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At makapangyarihan sa lahat. At hindi Kanya iiwanan sa dilim. He
Hindi ka niya iiwanan sa kadiliman sa buhay mo. Just hold on to God. Just hold on to God. What we need to do with the Word of God. 4 things that we need to do with the Word of God. Malapit na ako matapos. Ito po. Ang una, sabi dito, read it. Say it, read it. One more time, read it. Amen? Basahin mo ang salita ng Diyos. Read the Word of God. That's why, again, I tell you, one more time, Pastor Heroes and Pastor Arbing, encouraging you to read the Word of God because they know how important the Word of God is in our lives. Amen? Read the Word of God. Not just to read it. Number 2, meditate it. Say it, meditate it. Again. Meditate it. Amen. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng salita niya? Ano ba ibig sabihin niya sa versikulo na to? Ano ba ibig sabihin niya sa verse na ito? Lord, help me to understand it. Help me. What do you want to say to me about this verse? What are you trying to reveal to me about this verse? Lord, I don't understand. Please reveal to me. Lord, try to put wisdom in my mind, in my heart, so I could understand what does it mean, everything that say into this word. Everything, Lord God, help me meditate it. Amen? Pagbulay-bulayan mo. Di po ba tayo, for example, meron tayong mga bagay na naranasan sa buhay natin, hindi ba? Masaya man to, malungkot. Kapag naranasan po natin to sa araw na to, ano yung ginagawa natin? Iniisip natin, di ba? Minemeditate natin, di ba? Negative man to o positive. Amen? Kung pupunta tayo sa Word of God, anong ibig sabihin nito? Meditate it. Balik-balikan natin. Pilit nating unawa, try to understand it with the power of the Holy Spirit, the Word of God. Amen? And number 3, memorize it. Say it, memorize it. May memorize na, meron po ba tayong kabisadong salita ng Diyos? Kahit isa. Meron po ba? Jesus wept daw. Pera doon, bukod doon. Amen? Ano po ba yung ibig ko sabihin? Kasi yung salita ng Diyos, iyan ang magtuturo sa atin kung papaano tayo makalalakad sa kalooban ng Diyos. Iyan ang magtuturo sa atin paano tayo lalayo sa gawa ng kadiliman. Iyan ang magtuturo sa atin kung paano tayo magtatagumpay sa mga problema natin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin na kakayanan ng mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Amen? Iyan ang magbibigay sa atin ng karunungan ng salita ng Diyos. Amen? Halayo kayo, wag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Amen? Kung hindi po pa kayo nagagawang magbasa ng Bible, kung di pa natin nagagawang makinig ng salita ng Diyos, kung di pa natin nagagawang mag-devotion sa personal natin, yes, gawin natin to. Pag-uwi natin ng bahay. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, iyan ang kayamanan natin. Amen? Iyan ang kayamanan natin. Praise you, Jesus. You know what? Merong kanta dito na hindi ko makakalimutan. Sabi dito, your word is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you, I love you. Your word is like honey on my lips. Ano po ba yung honey? Nagbibigay linaw sa mata natin kapag hindi natin nakikita yung bagay-bagay sa buhay natin. Remember, yung sino ba yun ng lalabo na mata? Si Samson ba yun? Sa gutom niya. Nung ginawa niya si Samson nga, nalalabo na yung mata niya sa gutom niya, di ba? Kinain niya yung honey from lions, di ba? Nung nakita niyo yun? Kung alam niyo po yung istorya ni Samson, nakita niya yung honey na yon, inumnum niya, nang balik yung lakas niya.
Dahil nalalabo na yung mata niya, gutom na gutom siya. Ano ibig ko sabihin? Your word is like honey on my lips. Ibig sabihin, yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, yung mga bagay-bagay na hirap natin matagpuan, kapag pinagpahalaga natin ang salita ng Diyos, kinain natin ang salita ng Diyos, ito ang mabibigay sa atin ng linaw para makita magandang future na hinanda sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya try natin magkabisat to ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ang kaaway, may dadaling, itetestingin ka. Ano pag sasabihin ng kaaway? Gawin mo yan, wala naman nakakakita sa iyo eh. Sige, ikaw lang nakakaalam yan. Hindi nyo alam, ikaw at ang Diyos nakakita. Pero kapag may salita ka ng Diyos, ang sasabihin mo? Oy, Satanas, lumayo ka sa akin. Hindi kita kailangan. Ang gagawin ko, yung mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos na makabubuti sa akin. Amen? Iyon pa lang. Panalo ka na sa labanan. Amen? God will give you victory. Amen? Kung napagtagpo yan ng Panginoon, yung mga pagsubok, yung mga challenges sa buhay niya noong araw na nabubuhay siya dito sa lupa, ba't hindi natin ito mapapagtagumpayan? Amen? Yung mga tukso na ginawa ng kaaway ng dyablo sa kanya nung nasa desert siya, hindi po ba? Nung tinukso siya bago siya mag-ministry, napaglabanan niya yon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos sa puso natin, gagawin natin, sakay lang tayo ng sakay sa bulong ng kaaway. Ang gagawin natin, iiyak na lang tayo sa isang tabi, sasabihin na kaaway, naku, talunan ka na, naku, wala namang mangyayari sa buhay mo, wala namang mangyayari sa anak mo, wala namang mangyayari sa asawa mo, ganyan na yan. Iiyak ka na lang sa sulok. Pero ang sabi dito, ay Satanas, napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang mga problema na yan, hindi ako maniniwala sa iyo, for I know the plans that God has for me. God plans to prosper me, not to harm me, plans to give me a future. Amen? Kaya bakit ka matatakot? Amen? Who can stand against you? Sino lalaban sa iyo? Sabi mo nga, sino lalaban sa iyo? Next time na kapag china-challenge ka ni Satanas, tinutukso ka ni Satanas, panghawakan mo yung salita ng Diyos. Amen? Ang gagawin lang natin, maglagay tayo ng salita ng Diyos sa puso natin. Amen? Sa puso ko, ang iyong mga salita ay sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala kailanman. Ulit-ulitin natin yon. Sa puso ko isatagong yung salita upang hindi ako magkasala sa iyo kailanman. Kung iyon ang galagay natin sa puso natin, magtatagumpay tayo. Amen? Ano sabi sa Psalms 1? Gusto ko pong sabihin sa inyo sa Psalms 1. Ano dito sa Psalms 1? It says right here, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in its law he meditates it day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does, prosper. Amen. Woo! Mapapalad daw po yung mga taong na lumalayo sa kasalanan at hindi nakikisama sa gawa ng mga kasalanan. But, ang gustong-gusto niyang gawin, nagme-meditate siya ng salita ng Diyos sa araw at gabi. Katulad daw po niya, isang puno sa tabing batisan, sariwa, ang dahon laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin niya, tiyak na magtatagumpay. Amen? Kaya, love the Word of God. Tell to your neighbor, love the Word of God. Again, love the Word of God. Ano po challenge ko sa inyo? Kapag umuwi tayo ng bahay, basahin na po natin yung salita ng Diyos. Pag uwi natin mismo, huwag na natin hintayin bukas, kinabukasan. Kapag umuwi tayo ng bahay natin, read the Word of God, meditate the Word of God, apply the Word of God. Amen? So, challenge ko po sa inyo, mahalin natin ang salita ng Diyos. Amen?
Amen. Hallelujah. Father God in heaven, we just want to say, Lord, everything. We want to say that thank you, Lord, for the word that you have given us. Thank you, Lord God, you put in our heart, Lord God, everything, Lord God, your word. Yung mga salita sa puso na niligay mo sa amin, pinagpapasalamat po namin to. Lord, help us to do this. Help us to overcome it. Help us, Lord, to meditate and apply it, Lord God. So we will become successful in our lives, Lord God. So we will be able to do whatever you want us to do, whatever you want us to be, Lord God. Father God in heaven, let your will be done in our lives. Let your will be done in this place. Let your will be done in your church, LFCI, Bremerton. Father God in heaven, we lift you up. We glorify your name. All the honor, praises, power, and wisdom belongs to you alone. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen.